Ayan, live na tayo. Wow, bago yung interface ng Zoom. So, syempre, long time no see, George. Long time. Diba? Kilala pa ba kita? Ano, parang hindi na tayo magkakilala. Ang tagal na natin hindi na ganito eh. So, Kumusta? this is No BS Discussions, episode Yeah. number 4. This has been the podcast ever since naman. And Ah, we have been doing this una Facebook Live. Walang cut-cut, walang record. Wala. Fuck the shit. Ito na yun. Ito na yun. Bakbakan na agad. Reason, bakit mga ba tayo since matagal na tayo hindi na ganito, George, ano ba yung reason natin kung bakit natin ginawa tong No BS Discussions? Ito kasi parang initially yung ating usapan ng dati parang, we wanna talk about things na out in the open, pero wala nang restriction. No BS. Kumbaga, wala akong pakialam kung ano yung magiging resulta niya. Basta makatulong, makapagbigay ng value, O maka-damage din. maka-damage din, makakuha ng perspective. I mean, it's just really chill discussion. Kasi, alam mo naman sobrang seryoso ng mga tao ngayon So, yun, Oo. parang, kaya nga isip ko uy, usap ulit tayo. Let's see where this goes. Sige, sige. Pero nag-reconnect kami ni George. Siguro magbigay din kami ng background namin in a bit. Kung sino ba kami. Pero ang mga gusto namin pag-usapan kasi dito sa ganitong podcast. Mabilisan lang. We have like 20 minutes. May time limit kami para Okay. dito sa gagawin namin. So, background. Siguro yun nga. Bakit kami nagkita ulit? Kasi parang ang dami ng topics ngayon na parang gusto rin namin magbigay ng opinion namin. Di ba parang, tangin na itong Uh, mga to, puta. dami, no? Daming Outside, bago ngayon. sa professional world, pareho kaming consultant, pareho kaming coach. So, yung mga nakikita namin, ano ba yung mga common na problems na dinadaing sa amin ng mga clients namin? Yan, pwede natin din pag-usapan. We have different backgrounds and different approaches. That's why when we decided to do this podcast, nakita namin na parang, sige, magkaiba tayo ng opinion, but hindi debate eh. Gusto lang namin maganda pag-usapan yung mga bagay-bagay na hindi usually pinag-uusapan ng ibang tao. Kasi natatakot sila na baka masira yung mga persona nila, yung mga branding nila. Hindi, dito, wala. We're fully responsible with everything Yeah. that we say. And wala, bala si Wala na. Batman. Bala na Mm. si Batman. So siguro, bigay ako konting background din kay George. George is an optimization consultant. He's been in organizational development for like 24 years. Ang 24 tagal years na na, rin. no? Solid. And itong doing business consulting, professional and consulting a lot of things. Yung ang dami niyang clients eh. So he's been doing this for 7 years na rin. Ah, And kung may questions kayo, siguro pwede natin tipunin yung mga questions niya sa comment section so that if we decide to do another episode of this one, we could probably cover your questions. Tama? So yeah, George. o yun. Yeah. Doon naman sa akin, ganda yan, Ken, no? Pwede natin Mm. pag-usapan. Just kung may mga tanong nga yung mga tao. Kasi daming nagtatanong, ano talaga trabaho mo, George? Pero Mm. ako, it's more of the profession din. Pero more than anything, ikaw yung gusto kong maano eh. Kasi nung huling nag-usap tayo, syempre kilala kita as Ken Sumera, no? Na parang kasama namin sa grupo, no? But ang pagkakakilala ko sa iyo talaga, NLP coach ka. Pero Mm. lately, nakita ko, certified hypnotherapist ka na din sa Mind Valley. So, Yeah. yun Oh. bro, parang paano nangyari? Galing. Alam ko yung Mind Valley, daming commercial niyan eh. Ang 'Di ba? dami, ang dami. Sa And sa, it's Oo. actually a very good brand. But beyond the brand, one of Uh, the hypnotists kasi nakilala ko, si Paul McKenna. hmm, I got to follow him also. Siya yung nag-run ng certification. So nung hmm, nira niya sa Mind Valley, yung mabait kong asawa, in-sponsoran ako. So attend ako ng Mind Valley. bait Aral na ako, asawa mo. 4 months din yun. Mahaba din ang training nila. But Hmm. it's really good. It's really good. Marami ako nagagamit ko yung mga na-amplify yung techniques ko with conversational hypnosis, with NLP. Meron din sila mga specific approaches na talaga na-apply ko sa mga coaching calls ko ngayon and therapy. Oo. And Pero yeah. I hope you don't mind, bro. Sige, Tanong go. ko lang, yung mga client base mo, sigurado international na. I mean, nung Local dati pa and naman. international.
Pero Yeah. marami ka ng mas international. May mga international clients ako, meron sa Thailand, meron sa US. Tanga na pare, So, matanong ko lang. wala pa ako sa UK, wala pa ako sa India, ganun. Pero Pero curious ako. I niche mean, eh. I hate to ask this question, pero pare dito na tayo sa usapan eh. Sige. Curious lang ako, ano ba? How are the issues pretty much similar or iba din yung mga issues nila? Para I sa mean, akin, locally versus them. medyo, ang masasabi ko kasi is, paano ko ba sila na-attract and what am I putting out? So, yun yung nakukuha ko mga clients. So, what I've been putting out for the past months to years have been mostly in regards to communication, persuasion, and in regards to NLP, self-talk, negative self-talk, building confidence. So, yung mga clients na nakukuha ko, very, very similar. Yeah. Medyo may konting difference lang ng konti. Kunwari, ang problema ng isa is kung paano niya mabibuild yung confidence niya to actually present. Medyo may dynamics na eh. Bi-breakdown mo yung belief eh. What makes this person not believe in himself or herself? Meron mga reasons for that. Kailan nagsimula yon? So what has to happen for this person to actually believe in themselves? 'Di ba? May mga ganun eh. So bini-breakdown ko yung framework, and when we get to work with it, ang susunod na nandun is how, taking action and accountability. So yan yung mga wina-work on ko. Yun Pero mahirap, no? Yung taking action. yun yung medyo nagte-take ng time kasi if Ah. walang authority yung coach, I mean, how the fuck, 'di ba? I mean, paano magfo-follow through yung client mag-isa? And my goal is not to have multiple sessions. Ang goal ko po na isang session, 2 sessions. Kung Kung pwede kaya mo matapos nang na, no? gawin mo na, Yeah. ikaw na yan eh. Nasa iyo na yung workload. I-check na lang at from time to time. But if need mo talaga ng hand-holding at willing ka naman magbayad doon sa oras ko, di sige. Exactly. Walang problema. Walang problema. George, teka lang. Sige, I want to really ask you questions din kasi matagal na tayo din na pag-usap. And something intriguing with me is yung nasabi mo nga eh. So, tinanong kita kanina, well, actually the other day, nag-usap tayo kung ano bang ginagawa mo ngayon, anong passion mo ngayon. And sabi mo, you're an optimization consultant. So, sabi ko, ha? Ano yung optimization consultant? Could you like give me an idea ano bang ginagawa ng isang optimization consultant? So, ang optimization consultant is halo-halo na siya eh. No? Siguro yung parang pinaka DNA niya, yung where it started was when I was doing OD or organizational development way before. And OD is a practice ng HR na proseso, change management, and all that shit. Pero yung optimization consultant is more higher level na. Ibig sabihin, parang ikaw, business owner, or ikaw, kumpanya ka, ang gulo na ng proseso mo, ang gulo na ng negosyo mo, minsan either hindi na siya kumikita, minsan nalalagasan ka ng pera, nauubos yung pera mo, dami mong gastos, barely making profit, or for that matter, nagkaaway-away na yung mga tao. Pretty much yung trabaho ko is to fix that. And that involves a lot of things, no? From fixing processes, fixing the strategy, fixing mindset, fixing behavior, putting in frameworks, running it, making sure na gumana siya. And obviously, partnering with the business. No? Kahit sino doon, definitely, mga leaders. Karamihan ng mga katrabaho ko dyan, mga leaders. Kasi sila yung nagra-run ng negosyo. No? Pero yun yung pinaka-gist niya to simplify everything. Ganun yung trabaho. No? And it entails a lot of stuff. And a lot of, dami mo rin ginagawa, no? Kasi hindi naman porket, kasi sasabi nila pare, pag consultant yan, nag-uutos na lang yan eh. Hindi totoo yun. Pare, pag consultant ka, ikaw nga yung gumagawa ng trabaho. Kasi hindi nga nila alam yung gagawin. Now, kung alam man nila, they don't exactly know how to make the puzzle fit or to make the pieces fit. So,
it's the consultant who actually directs them and says, dapat pare ganito yung step by step. No? Mhm. And bukod dun sa step by step, ang pinaka meron ng consultant. And I'm sure a lot of I'm sure there are a lot of consultants out there. Ang pinaka ano mo diyan, baon mo diyan, experience. Okay. Kasi Okay. pare hindi ka naman pwede mag-consult kung wala kang eksperyensya sa lahat. Yun nga Hindi yung naman itatanong ko susunod eh. I oo. mean, may mga kilala ka bang consultant na walang experience pero Hindi consultant? pwede yun. Hindi pwede yun. And I would say, again, some people will say, hindi, pare, Gen Z generation na ngayon, mabilis na ngayon. Hmm. Yeah, well, pero totoo, pero I'm sure even if you do your testing, if you do your testing, ginawa mo yung isang bagay, nag-perform yung isang bagay, may resulta lagi yun. And yung resulta na yun came from experience of doing the testing. So, Okay, tama. importante yung Makes sense. experience eh. Hindi pa pwedeng hindi. And ikaw, alam mo yan, NLP coach ka. Hindi ka naman pwede magbigay ng insight, pare, kung wala kang eksperyensya. Nag-aral ka din. Malaking factor yun. Nag-aral ka, you had clients before who probably got learning from you, got insights from you that were effective or not, and you learned from that. And that's experience. So, Mm. yun yung pinakabaon ng isang Mm. consultant. In my case, as an optimization consultant, I also pretty much have a purview of all facets of operations. No? You're talking about marketing, you're talking about sales, you're talking about uh, mismong operations, end-to-end, HR. So dapat alam mo lahat yun. So, Di pwedeng hindi technically, mo alam parang yun. pag umentrada ka sa isang Parang company, parang para ka CEO, CEO. COO. Parang Parang ganun. ganun nga yung role mo. So, lahat, Mm. yung authority, paano napapasa sa'yo kaagad? Yun ang mahirap. Kasi yung Kasi 'di ba, I mean, authority, ano kami yung company, bla, 'di kay ba? empleyado, di Tapos, ba? tangina Sino tong putang sino tong inan to? gagong Sino 'to? tong gago to? Pumasok na Oo, consultant na to, di oo, ba? 'di ba? Ah, Pareho lang tayo. ganun. Ganun, di ba? Pareho lang Parang tayo. tang ina na to, sino ba to? Sino ka Di ba? ba? Ano ba Oo, meron ako ka? nakikinig. Well, I do have experience and I can show you how I can fix it. No? Pero di mo pwede sabihin ganun. Mm. Yun yung pinaka mahirap na part. No? Assimilation, yung pag-assimilate mo into a organization, whether it's a startup, whether it's mid-size, whether it's a big organization, Mm. yun yung pinakamahirap. And assimilation takes time. Kaya nga typically, consultant, usually ang kontrata niyan, maikli na yung isang taon. Hindi ka pwedeng mag-consult for more than or less than 6 months unless it's a plug and play consulting work na very specialized. No? Like for example, I see a lot of consultants sa marketing. Like, oh, I need an SEO consultant. I'm just gonna need you for 6 months. Pwede. Okay. Pero ito kasi this is different because this is optimization. Ang dami niyan, pare. Working with systems. Dami niyan, Okay. pare. Dami niyan. Lalo na yung sinabi mong una. Kaya nga ikaw yung, in fact, sa totoo lang, pare, yung proseso, ito pare, ito. For all the years of working, kaya nga napaka-importante ng tao. Kasi pare, kung walang tao, walang maayos na sistema. Kung Ito, animals lang lahat. So, tangina, di ba? Tsaka hindi kung walang taong papagana, kung walang taong magtitino, walang taong mag-aayos, walang maayos na sistema. And again, the classic analogy there is, I'm sure you live in our dito sa Pilipinas, 'di ba? Alam natin sobrang chaotic, sobrang gulo. sobrang Compare that init din. to sobrang putang ina, 'di ba? Hindi okay na sa akin yung init eh. Yung pare yung gulo dito, 'di ba? And you Iba. compare Yeah. that to different countries such as Sweden, you compare that to European countries. Mm. I mean, these processes are pretty much universal, di ba? The processes, the practice is pretty much universal. Pero at the heart of it all is really yung tamang tao nagpapatakbo nun with the tamang mindset at ng tamang skills and experience. Otherwise, pag hindi, wala. Barok na barok yung mangyayari. Pero siguro, alam mo naman yung utak kong talon ng talon eh. Hmm. Habang nagsasalita ka kasi, may pumasok sa utak ko na kalokohan na tanong.
Hmm. Game. Oy, Can sige. can anyone be a leader? Can anyone be a leader? No. Pare, hindi. Di pwede yun. Leadership, kaya nga kahit sa kumpanya there are two types of roles eh. Ah, You're given either a individual contributor role, which is mm, tangina hanggang sa mamatay ka, mag-retire ka, payag na ako mag-individual contributor ako. Ibig sabihin, worker lang ako, utusan mo ako. Tataas ako kasi magiging specialist ako sa ginagawa ko, pero yeah. ayoko mag-manage ng tao. Leadership kasi is different. So when it comes to leadership, you're not just managing people. You're also managing the business. You're also managing the owner. You're Mhm. managing politics. You're managing customers. All the shit, pare. All the shit that comes with the job, pare, goes to the leader. And hindi mo pwedeng tangina. Kaya nga minsan, napipikon ako eh. May mga leadership development program, mga putang ina, yung mga bootcamp na tagtatatlong araw na putang ina, turuan kita maging leader. Tangina, gago ka ba? Tatlong araw ituturo mo sa akin maging leader. Sira ba tuktok mo? Pare, sorry for my French. Diba? Uh, S'il vous plaît, but I mean, it doesn't work that way. And leaders are built over time, pare. And ah, kaya bilib ako dyan yung mga putang ina, yung mga may battle scars, yung napagdaanan talaga. Makikita mo eh. Sure, you can get the concepts. Concepts are pretty much freely available. Daming na ituturo dyan. Tangina may, pwede mga bootcamp na 6 na linggo. Sige, aral ka. Pero pare, hindi mo pwedeng anuhin yun hanggat hindi mo napapractice. Di ba? okay. Let me rephrase the question. Can leaders be molded? I mean, teka lang. Siguro hindi yun yung nasa utak ko eh. Parang, Hindi, can a sagutin na kita. leader be created? Kasi kanina, Of course, pwede. oh, pwede, 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 but it pwede, di has to ba? be through the right guidance and direction. Hindi And the right pwedeng environment din. Add ko yung environment. tama ka. May Kasi factor, pag may factor. kunyari, lalagay mo lang siya sa Wala putyo-putyo lang. environment. Chill na environment. Ang Tapos ina, siya di yung ba? leader. Magiging ineffective rin siya. Like, example na lang. And maganda, i-relate ko yan sa consultant work. Mm. Like, Ay, pre, even if, ah, fast break tayo, 51 na. oo nga 51 eh. minutes. Oh. Uh, if you're into consulting and if you partner with leaders, no, um, there will be a point in time wherein ikaw na mismo as a consultant will have to say, tangina, this will not fucking work. You will know that because ang daming dynamics that will come into play. Una, putang ina, minsan, mismong yung owner yung may diferensya. Maraming Mismong times yun. maraming times yon. And you can only go as far. No? And there will also be times wherein the people, mas marami overwhelmingly, sila yung diferensya. And you can only do so much. So, ganun lang yun eh. Choose your battles. If you feel na, because of diskarte mo, kaya mo siya, diretso mo. Pag hindi, kaya nga masarap na rin maging consultant kasi you can always say, tangina pare, I give up. Sobrang stress na ako yun. Okay, Pwedeng ganun eh. we can give up. We can Oh, give up. We can put ourselves out of the situation if talagang I've I've done wala. that many It's times, not pare. a good fit. I mean, Yeah. simula nakikita mo pero since we're working with people, the mismong mga tao mismo, yung mismong ayaw mag-adjust dun sa system na bago because it's new, they have to adjust, they have to create a new, di ba, protocols for it. Sabihin nila, hindi na. Di ba? So, Hmm. pwede mo na i-remove yung sarili mo sa situation nga din talaga. Yeah. And, Mm. and again, there's nothing wrong with that. Daming nangyari na sa buhay ko yan. Marami ring kumpanya na nagsabi, we no longer want to work with you. And that's fine. I learned from Ah, that. mm. Experiensya ko yan. I mean, hindi ko naman sinasabing magaling ako. Yun nga yung natatawa ako. Ang daming tao, labas nila sa social media. Putang ina, ang galing ko. Pare, hindi mo naman nilalabas yung tunay mong baho. Eh, dami ko rin naririnig tungkol sa'yo. Nasabit ka eh. Di ba? Tangina.
Hindi, Ay, pare, totoo lang, no BS, di ba? Parang ganun hindi, eh, yun di ba? nga. Pero Wala naman learning tayong sa'yo yun filters eh. eh. Wala Oo, naman wala tayong naman tayong filters, filters pare, di eh. ba? Parang, ano eh, it's like that. Again, it's up to you. You learn from things. You Mm. also have the choice to give up. And there's nothing wrong with that, especially if you feel it won't work anymore. But it's a Ay, very fulfilling uh, type of work, type of role. Ako, masaya ako sa ginagawa ko kasi nga, dami mong kikilalang kumpanya, may kanya-kanyang dimensions, pare. yung yung setup na yan, George, tulad natin, we're talking to mostly leaders of their crafts eh. Yung mga clients natin are achievers, want to Yeah. push, want to be better. So, nakikita natin yung different types of people, different types of leadership, different types of environment na hindi porke ito leader siya ng ganito, tapos nilagay mo siya sa ganitong environment. May mga times na hindi nag-fit, pero Hindi leader naman. naman siya, pero minsan hindi lang talaga Oo, nag-fit kahit because pare of gaano kagaling yan. Kahit gaano kagaling yan. may mga gano'n 'no, nasasayangan ako, eh, kasi yung iba Totoo talaga yun. ang ganda ng puso, talaga yung may mga servant leader, may mga leaders talaga na strong authority, tapos Pero pag nalalagay sila sa nilagay mo sa isang ibang posisyon na environment, na yung mga tao niya puro all-star, na all authority din, na minsan nasasapawan yung authority na, puta ay, sayang, pare, sayang may pre, ganyan sayang. akong experience recently, pare, sinapawan ng mga tao. Tanggal yung mismong leader. Yeah, gano'n talaga Sayang kasi nangyayari. kaka-promote lang. And wala akong magagawa eh. Kaya nga, kaya doon pumapasok yung role ko na parang pucha, ganito pala nangyari. So, kita mo na yung root cause nun. Hindi yung leader yung may diferensya, yung mga tao. So, how do you fix that? Actually, Doon na dalawa yung ngayon sa akin approach, eh. papasok. Ako Oo. din, minsan dun din pumapasok yung sa ibang clients ko kasi parang should they just work on their people skills? Maybe they're not building, as a leader, they're not building enough rapport and connection with the people because napaka-strong nung pasok nung frame ng initial first impression frame niya, to the point na pagpasok niya hindi siya ma-embrace ng mga tao kasi nakita siya as enemy. 'Di ba? May mga ganun. So minsan ang laking factor pa lang nung what ano yung introduction mo, paano yung entry mo, ano ba, nag-research ka ba doon sa current team or nalagay ka lang doon? I mean, minsan may mga sitwasyon na gano'n na hindi mo kontrolado eh. Parang kailangan mo talaga mag-adapt to the given puzzle pieces eh, 'di ba? Exactly, exactly. Hindi, tapos ikaw, ganun yung approach mo. Sa akin, iba yung approach eh. Sa akin, simple lang. You go back to the basics and fundamentals of the business when it hires people. 'Di ba? When you hire a person, Mm. meron kang job description, 'di ba? Meron kang role na gustong Sir, ilabas na para parang, pop na tayo, bilis. oh pare, 57. hindi, okay lang ako. Bigyan Sige, kahit mga 5 minutes, okay pa sige, ako. sige. Sige, tuloy mo yung Ah, point. Yeah. para lang hindi mabitin. Um, any company has roles, no? May job description yan, maglalabas sila. You Mm. go back to that fundamental eh. Bakit ka ba nag-hire? Siyempre, gusto mo magbayad ka ng tao para gawin yung trabaho maayos. Pag problema na yung tao mismo dun sa pag-execute ng trabaho at may mga napapaalis ng tao, ibang usapan na yan. You have to now go back again to the basics and peel back and say, is it even worth keeping these people? Kasi I can pay as a business the same amount and get better people instead of having these people doing the same shit and destroying whatever is there in a company. Which is we can talk about in the next I session think, kung kailan sige, mo gusto, pare, pare. malalim. Pero putang ina, Actually, habang lalim yan, sinasabi mo yan, sabi ko, pare. meron akong tatlong client na Ah, ganyan oh, yung pare. problema. Tangina. Sige, before we wrap up, eto gusto ko lang acknowledge yung mga friends natin na nandito. Of course, Hmm. asawa ko si Fem nandyan. Hi. Hey, Si Mark Andrew Newkirk, watching from the US. What's up? oh, Si nice. si Strix Toledo, Six ayan, is si watching. Ninong. Yeah. Oo, master yan. Si Olive, sabi ni Olive, ice bag please. Baka nakinig si Olive nung nagfe-French ka kanina. Oo, tapos sabi ni Tangina. Pafi, ni Roy Ciruela, sabi niya, leaders should be judged by the performance of their followers. This is a very good point also. It is, it Yeah, is, it is it is, true. it is, That it is is. true, pare. It is, it Yun is. yung metric. Alam mo, totoo yun.
Yun yung metric mo. Pag hindi mo napasunod yung tao mo, ineffective yung leader. Tama yun. Tama yun. Pero sabi mo nga din, depende rin sa environment. Mm. Pero malalim na usapan yan. Wala Malalim naman. na Ay, din usapan yan. kay Ellie. What's up, man? Watching from Planet Nemic. Oo, pare. Makapusa po. Ayun, tama ba I yun? need, Yung I kay need, uh, Piccolo. Pero sige, i-wrap up lang namin to. And then, kung may questions kayo or may mga gusto kayong pag-usapan namin for the next episode 5 siguro, kung sisipagin kami ulit, tara, i-write down nyo lang yung mga questions nyo. I will make sure to write it down. And pag nakahanap kami ng time ni George, we'll run another episode for this one. Very quick lang kami. Ayaw namin magtagal. sandali lang. Dami pa kaming Daming ibang gagawin pwedeng eh. gawin. Dami pang gagawin. Tsaka mainit din eh. So, usap na lang ulit tayo, George, sa Yeah, yeah, susunod. yeah. And for everyone, kita-kits sa susunod na no BS discussion. Painitin natin yung mga discussion natin. Wala din kami pakialam eh. So, Wala akong pakialam. bakit? Andun na ako sa stage ng buhay ko na. Natanda na. Sige na, Ang okay na yan. Bahala ka sa pakialam. buhay nyo. So again, maraming salamat everyone. Bye-bye. Bye-bye.